Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Minsan pa po kamayan natin kamayan natin ng ating mga kapatid. Sabihin po natin, good morning! Ayan. Isang malaking pagpapala na tayo nagkasama-sama muli upang purihin ang ating Diyos na buhay. Hayaan niyo po akong magbigay ng isang paalala mula sa Mateo chapter 19 verse 26. Tinignan nila sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit sa Diyos ang lahat ay posible. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang lahat ay posible sa Diyos. Minsan, may mga problema o pangarap na parang hirap abutin, pero sinasabi sa talatang ito na kahit gaano ka-imposible para sa tao, sa Diyos ay ang lahat ay posible. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede niyo po bang tapikin yung katabi niyo, sabihin niyo po, with God, anything is possible. Sa kaliwa naman po, with God, anything is possible. Isang paalala po sa inyong mga kapatid, hindi aksidenteng naririto kayo ngayon. Dahil ano man ang dalahin nyo ngayon, may kabigatan mo na o kasiyahan o pagsubok, nasa tamang lugar tayong lahat. Dahil sa presensya ng Diyos, may himala, may pag-asa, kalayaan at kagalingan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos at minsan pa, awitan natin siya. Hallelujah! I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sabay-sabay po. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Let's declare, nothing is impossible. Let's sing, I'm not gonna live by what I say. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything.
no chain of fear, sickness, sin that God cannot break. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father, for your amazing grace. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya sa amin, Lord God. Ano man ang aming dinadala ngayon, Panginoon, itinataas namin ito sa iyo, Lord God. Alam namin, Panginoon, that through you, anything is possible. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let us shout the name of Jesus over every fear, sickness, anxiety, depression. Let's declare that there is hope and there is freedom in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, so Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus, and over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness for every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, church, lift up your voices to the Lord. Hallelujah. Shout Jesus.
from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. It's your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. It's your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Minsan pa po, I just wanna speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, and
every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah, Jesus. Come on, church, let's love the Lord. Hallelujah. We shout Jesus in this place, Father in heaven, as we acknowledge that you are good, as we acknowledge your Son, Jesus Christ, who died for our sin, and the Holy Spirit that truly in our midst, we as your children are here. If there are places where your children are going to proclaim your goodness, this is the place. If there will be the time to proclaim the goodness of the Lord, this is the time for your children to exalt the name above all names, because there is power. There is power. There is power in the name of Jesus. There will be healing after healing. There will be restoration upon restoration. There will be true provision in the name of our Lord Jesus Christ. Father, we are here as we continue to give you honor and glory. You have said to your word, if there is something that we can offer, the best offer we can give, it is not something, Lord, that we can give. It is our lives as the best we can give to you. But if there is something, oh God, that hinders, oh Lord, we are here to confess, because you are, as our God is holy, and you have said the word, be holy, because I am holy. That is who you are. And we are here, oh God, acknowledging of all our weaknesses, acknowledging that we, as your children, sometimes commit mistakes and failures in life. But we are here, oh Lord, as we come to you, before you, we draw near into your presence, Lord, acknowledging that you are a loving God, a merciful God, a forgiving God. And here we are, truly, we acknowledge, oh God, that we are sinners, oh Lord, and we need our Savior, Jesus Christ, whom we have sent, Lord, the Lord Jesus Christ, your beloved Son and only Son. Dear Father in heaven, let it be that upon this place and wherever your children are right now, for whatever reason it is, that it might be, it causes them to be not in this place, but we, as your children, Lord, continue to acknowledge you. Let your word be manifest truly in the lives of your people upon this place and upon your children, wherever they are right now. We truly acknowledge that your power is still the same. It is not just a power that manifests the miracles in the past, but even today, you are still the God who proclaimed that miracles and power will be manifested in our lives. We come before you, O God, asking and begging for your mercy. Let it be, Lord, that as you've given us, Lord, a new morning, which this morning will be a new day for us, that truly we can offer our lives, oh Lord, that can be used for your purpose. That each and every one, oh Lord, you have given us those strength, those wisdom, those knowledge, those provisions. Everything, Lord, you have given for a reason. Not just to be used for our own interests, but this is for your own purpose, O God. Father God, as we pray, let it be that every lips, every mouth will confess to our Lord Jesus Christ. And let the word that comes, O God, from you, that truly, God, will be shared among those people who are lost. Let the courage, boldness be seen in us. We are your children.
the light and the salt in the place where you place us, O Lord, in the community, in the school, in the workplace, and wherever we are, you place us, O God, especially in these nations. Let it be, O Lord, that you will see the righteous one and not the wicked one. Begging for your mercy as we plead, O Lord, that truly these nations, it might be the only Christian nation, Lord, but we know, in spite of that this nation is the only Christian nation, still the wickedness is there. And that is because of the work of the evil, who continue doing his job, he's continue doing his part. He will never stop stealing, destroying. He will never stop. But we know, Father God, we are not defeated, but we have the victory that comes from you. The enemy has already been defeated. So many years, he's already been defeated. At nanlilin lang na lamang, O Diyos, he is trying to deceive us. And if we, O Lord, are being deceived, here we are, O God, enlighten us by your word, reminding us of your promises for who we are as your children. That as we come and we call the name of our Lord Jesus Christ, as we worship you in spirit and in truth, we are not pleasing somebody. We are not pleasing anyone. We are only pleasing the living God. We worship in our lives upon this place. We proclaim from the young generation upon this church, O Lord, we'll proclaim your goodness. And to all of us, Lord, we'll continue to proclaim your goodness, O God. We are not pleasing somebody, but it's only you as our God. We thank you, Lord. We thank you. Because we know before we open our lips and ask, you already knew what we're going to ask for. And here we are. Continue giving you thanks. Here we are. We are so grateful because we know you will never surely abandon your children. You will never surely leave your children. Because we as your children, O God, ay tunay nga pong mararanasan ang iyong patuloy po, Panginoon, na pagkalinga po sa amin. Father, we pray. Ano mang kinakaharap ng bawat isa, if there is something, Lord, na tunay nga, Panginoon, that becomes a burden, let this burden, Lord, ay aming itaas po sa iyo, aming ibigay po sa iyo. Kung mayroong mang humahadlang, O Diyos, aming Panginoon, ilapit po sa iyo, in order for this hindrance, O God, will be removed, in order for this burden, O God, ito nga, Panginoon, will become light, O God. Ito po, Panginoon, ay magiging kagaan ng Panginoon dahil ikaw ang kukuha po nito. Ikaw ang mag-aalis ng anumang, Panginoon, mga hadlang. Let this every, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, mga tanikala, ay tunay nga, Panginoon, maranasan ng kalayaan. Hindi lamang sila sambit ng aming mga labis sa pamagitan ng mga awit, but let this, ng mga tanikalang ito, ay tunay nga, Panginoon, maranasan ng bawat isa po sa amin. Tanikalang lalagot sa anumang, Panginoon, uri, Panginoon, na marahari po sabihin po, na ito po, isumpa. Ito'y tanikala, na tunay nga pang binibigay po ng kaaway. Ito po ay pagbibigay po sa amin po ng takot, pagbibigay sa amin ng panghihina ng loob, pagbibigay sa amin upang hindi kami magtiwala, pagdududa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Let this every chain be break in the name of our Lord Jesus Christ. Speaking of the name of our Lord Jesus Christ, we rebuke the enemy. We rebuke the enemy in the lives of your children. Get out, go away in the name of Jesus. Let every children of God will continue to experience the supernatural power of God in our lives. Father, we thank you because you have blessed these nations. These nations will truly know you as God. These nations will truly follow you as God. These nations will truly be seen, righteous one, being your children among this nation. Father, we pray for those who are elected officials, from the top and down officials of our government. Every wickedness that they will do, in the name of Jesus, we pray that this will be stopped. We pray for wisdom for them. We pray for your covering for them. We pray, O Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray our brethren in the place of CBCC Banay-Banay, truly, that later on this afternoon, they will celebrate their 17th
year anniversary, proclaiming, oh God, as they continue to press toward their goal. Then we pray, Lord, for all the preparations that they have right now. We pray, Lord, for more souls, oh Lord, that we're gonna gonna hear your word, that there will be more souls, oh Lord, will know you and will truly give their life for you, oh God, as their Lord and Savior. Praying, oh God, upon this place, that truly whoever stands behind this pulpit, and truly it is your word, it is you, oh God, your revelations, your word will give us an enlightenment. Your word will truly give us strength for those who are weak, not just physical but spiritual weakness, will have a spiritual strength according to your word, according to your promise. Father, we praise you, we honor you, and we continue to magnify your name. We thank you, Lord, for all you have done in our lives and still you're gonna do in our life for the rest of our life. We pray in Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Good morning po muli. Morning sa ating lahat. Muli po ay tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral ng aklat ng Genesis. Nag-umpisa po tayo sa chapter 1 at ngayon po narito na tayo sa chapter 28 and 29. Ngabutin pa tayo ng 2025 bago matapos yung Genesis. But anyway, ngayon po ay tayo mag-umpisa ulit sa chapter 28 and 29. At ang main point po natin pag-aaralan ngayong umaga ay makita natin yung wives of Esau and Jacob. Paano po sila pumili ng kanilang mga asawa, At ang ating pong scripture ay matatagpuan part of Genesis 26, 27, 28, and 29. So, bukuha po tayo ng mga iba't ibang verses dyan po sa mga chapters na yan. But before we continue, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami ay muli sama-sama, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin din namin na Diyos, kayo po ang manguna sa amin pong pag-aaral na ito ngayong umaga. Nawa po Diyos, kayo po magkaloob ng katalinuhan at sapat na pagkaunawa sa lahat po ng aming tatalakayan ngayong umaga. At nawa po tuloy-tuloy na ay may isa isip, may isa puso, at higit sa lahat, amin pong may isabuhay ang pag-aaral na ito. Purihin ka o Diyos, purihin ka, ito pong aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. So, ang number 1 point po natin ngayong umaga, the wives of Esau. Tingnan po natin kung paano kumuha ng kanya pong mga asawa. Sabi natin mga sapagkat nung araw, ay pwede po silang mag-asawa ng marami, Pero ngayon po ay pinagbabawal na po yan ng batas. And so Genesis 26, verse 34, sabay-sabay po natin basahin. Ready, begin? When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite. He also married Basimat, daughter of Elon the Hittite. Kung atin pong mapapansin, nang mag-asawa po yung kanilang tatay na si ay 40 years old din po,
So, parang makikita natin may trend, no? May trending dito. Si Esau, 40 years old din. Pero si Jacob, hindi po binabanggit kung, hindi ko pa po na-research kung ilang taon siya nung mag-asawa, no? Pero dito, yung kanyang kapatid na si Esau ay 40 years old. So si Isaac, na kanilang tatay ay nung mag-asawa, 40 years old din ang sinasabi po dito sa aklat ng Genesis. So sa 35, sabi po dyan, these women brought Isaac and Rebekah a lot of grief. So ang napangasawa po ni Esau ay nagdala ng matinding sakit ng ulo sa kanilang magulang, no? Kay Isaac at kay Rebekah, sa kanyang tatay at nanay. Ano? Kasi nga po, sila'y nag-asawa ng mga babae na tiga doon sa lugar na yon na hindi nila kalahi. Ayan, so ito po ay nagbigay ng sakit ng ulo. At sa verse 8 ng chapter 28, sabi po dyan, Esau realized that his father Isaac disapproved of Canaanite women. So, na-realize po ni Esau na ayaw ng kanyang mga magulang doon sa kanyang unang mga napangasawa, no? Na mga tiga doon sa lugar na yon, mga taga-Canaanite, taga-Canaan, no? So, ano pong ginawa niya? So, verse 9 ng chapter 28, so he went to Ismael and married Mahalat, daughter of Abraham's son, Ismael, and sister of Nabawit, in addition to the wives he had. So parang gusto niyang i-correct, ano? Kasi nung araw, ang gusto nilang mapangasawa yung kanilang mga mismong malapit na kamag-anak. Ngayon po, bawal na rin yan, no? Pero nung araw, pwede pa kasi kukunti pa mga tao noon. Ano? So siya po ay pumunta sa family ni Ismael. Alam naman natin po na si Ismael, hindi po ito parte ng covenant promise ng Diyos. Ano po? At itong si Ismael ay anak ni Abraham doon sa alipin ni Sarah, no? Yung kanyang asawa. At pinalayas nga po itong family nitong si Ismael, ni Sarah, no? Na asawa ni Abraham. At doon siya kumuha ng another na asawa niya, no? Na mali na naman kasi dapat sa tamang kamag-anak pero ito po'y mali. Sa anak sa alipin ni Amang Abraham. So, yun po ang mga naging asawa ni Esau. Sa point number 2 po natin, Isaac sends Jacob away and confirmed the blessing he had given him before. So, nung una pong nabasa natin, alam natin na yung blessing na dapat ay para kay Esau, inagaw ni Jacob sa pamagitan ng pandaraya. Ano ho? Pero itong sa pangalawang pagkakataon na siya ay blines uli ni Isaac, ito po ay voluntary na si Isaac mismo ang nag-bless kay Jacob. Ano? Sa Genesis 28 verse 1, Isaac called for Jacob and blessed him. So siya na mismo ang tumawag kay Jacob at siya po'y blines. Then he commanded him, you are not to marry any of the Canaanite women. So dahil nga po sila ay nadismaya na kay Esau sa pag-asawa ng tiga-Canaan, ay mismong pinagbawalan na ni Isaac si Jacob para hindi na siya makapag-asawa ng tiga-Canaan. So sa verse 2, sabi niya, quick, go to Padan Aram, go to the home of Bethuel, your mother's father, and get yourself a wife from there, from the daughters of your uncle Laban. So talagang malapit na kamag-anak, ano ho, yung gusto nilang mapangasawa ni Jacob. Kaya pinaalis siya ni Isaac, siyempre kasama na rin yung kanyang asawa, no? Na gusto siyang paalisin.
So pinapunta siya sa Padan Aram. Dito rin po galing si Abraham sa lugar na ito nung siya po'y tawagin ng Diyos para pumunta sa lugar nila ngayon. So nangyari po sa verse 3, May God Almighty, ito pong blessing niya ulit, bless you, make you fertile, and increase the number of your descendants so that you will become a community of people. May He give to you and your descendants the blessing of Abraham, yung kanyang lolo, no? Lolo Abraham, so that you may take possession of the land where you are now living, the land that God gave to Abraham. So dito po matutupad yung pangako ng Diyos kay Abraham na ipagkakaloob niya yung lupang pangako dito sa family ni Abraham. At kay Jacob na nga po matutupad, no? Itong pangyayaring ito na pangako ng Diyos. So sa verse 5, Isaac sent Jacob to Padan Aram. So Jacob went to live with Laban, son of Bethuel, the Aramean, and brother of Rebekah. Bali, uncle po ito ni Jacob, no? Kapatid ng kanyang nanay. She was the mother of Jacob and Esau. Sa verse 6, Esau learned that Isaac has blessed Jacob and had sent him away to Padan Aram to get a wife from there. He learned that Isaac had blessed Jacob and had commanded him not to marry any of the Canaanite women. So nalaman na naman ni Esau na blines ni Isaac yung kanyang kapatid na si Jacob. So siyempre, galit na naman siya. No? Ito palang dahilan kung bakit siya ay kumuha ng asawa na mga tiga-Kanaan. Yung ayaw ni Isaac ay siya mismo ang gumawa para lalong magalit si Isaac. Dahil galit din siya. So talagang sinusuway niya yung utos ni Isaac. So verse 7, he also learned that Jacob had obeyed his father and mother and had left for Padan Aram. So nakita niya na sumunod si Jacob, kaya siya naman sumuway. No? Kasi dalawa nga sila, magkaaway talaga yung dalawang yan eh. So sa ating pong point number 3, Jacob encountered God for the first time. So wala pa pong experience si Jacob na kanya talagang ma-encounter ang Diyos. Magkaroon sila ng encounter. So this is the first time that Jacob encountered God. Sa kanya pong paglalakbay, papunta doon sa Padan Aram, ay ito po ang nangyari sa kanya. So sa verse 10, sabi, Jacob left Beersheba and traveled toward Haran. So siya nga po ay nagta-travel na, no? Nung araw naman, wala pang mga sasakyan, so naglalakad lang po siya kahit gaano kalayo. So sa 11, when he came to a certain place, he stopped for the night because the sun had gone down. So nung siya po'y ginabi sa daan, siya po'y tumigil doon sa isang lugar. He took one of the stones from that place, put it under his head, and lay down there. So wala po siyang baong na unan o kung anuman. Kaya ang ginawa niyang unan, bato. No? So napakatigas ng kanyang unan. Isang bato na medyo flat, so yan ang kanyang ginawang unan. So sa verse 12, he had a dream. No? Siya nga po'y natutulog na, nagkaroon siya ng panaginip. Hindi kaya dahil doon sa matigas na bato. So naginip siya. Which he saw a stairway. Yan, maganda naman yung panaginip niya. No? Set up on the earth with its top reaching up to heaven. He saw the angels of God going up and coming down on it. So yung panaginip niya po, nakakita siya ng isang hagdan, mahabang hagdan, no?
Yung dulo nasa langit at yung kabilang dulo nasa lupa. At nakikita niya yung mga anghel na umaakyat at bumababa dito sa hagdan na ito. No? So siya po'y nakakita ng pangitain sa pamamagitan ng kanyang panaginip nung siya'y natulog. No? So sa 13, the Lord was standing above it. So hindi lang yung mga anghel ang nakita niya, nakita rin niya yung Diyos. No? Doon sa dulo ng hagdan, nakatayo yung Diyos doon sa langit. Saying, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of Isaac. I will give the land on which you are lying to you and your descendants. Sabi niya, ipagkakalab ko sa iyo ang lupaing ito. Kung nasaan ka ngayon, sabi niya, at siyang magiging tagapagmana, kasama na yung kanyang susunod na mga lahi, no descendants. And sa verse 14, your descendants will be like the dust on the earth. Parang alikabok sa lupa. So meaning, hindi natin kayang bilangin. Ano ho? Sino po ba ang nakakabilang ng alikabok? Wala pa po akong nakikita. No? O di kaya yung buhangin. No? Mahirap din bilangin yan. Pwede timbangin lang siguro, pero yung bilang, mahirap. No? So sabi niya, your descendants will be like the dust on the earth. So napakarami ng magiging lahi na galing kay Isaac, galing kay Abraham, no, at galing kay Jacob. Sabi niya, you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. Through you and through your descendant, every family on earth will be blessed. Kalahin nyo, no? Hindi lang yung family niyang mabiblessed, lahat ng family dito sa mundo mabibless dahil sa Kanya. Ayan. Siguro nagtataka tayo, no? Paano nangyari yun? Eh, yung Israelita naman, nandun lang si Israel pa ngayon, no? Ayan. Kasama po tayo dito, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po kasi, bakit tayo nakasama? Di ba ang tawag natin kay Abraham? Father Abraham. Yan. Bakit? Kasi si Amang Abraham, tinatawag na Father of the Faithful. Lahat po ng may pananampalataya, ibinibilang na anak ni Amang Abraham sa pananampalataya. No? So lahat po ng anak ng Diyos ay merong pananampalataya. At lahat ng may pananampalataya, anak din ni Amang Abraham sa pananampalataya. So kaya kumalat ang mga mananampalataya sa buong mundo, so lahat po sila ay anak ni Amang Abraham. At ibinibilang sa family ng Diyos. Hindi na lang po yung mga original na mga Israelita, no? Bagamat sila po ang unang pinili ng Diyos bilang lahi. Pinili sila bilang lahi. Pero tayo naman pinili para maging anak ng Diyos. Amen? No? Nabasa na po natin yan. Alam nating lahat tayo po ay kasama sa pinili ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, I have chosen you. You have not chosen me, I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, no? At sabi niya sa 15, remember, I am with you and will watch over you wherever you go. I will also bring you back to this land because I will not leave you until I do what I promise you. So ang pangako ng Diyos kay Jacob, I will be with you. I will watch over you. And wherever you go, I will also bring you back to this land because I will not leave you until I do what I promise you. Sino po ang pinangakuan ng Diyos dito? Dito sa lugar na ito, ang pinapangakuan niya si Jacob.
Pero sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Hesus, sa lahat ng mananampalataya, I will never leave you, I will never forsake you. No? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? So yung pangako ng Diyos, natutupad sa araw-araw ng ating buhay habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan. So sa 16, sabi po niya, then Jacob woke up from his sleep. So nagising po siya at na-realize niya, panaginip pala. No? So sabi niya, certainly the Lord is in this place. And I didn't know it. Sabi niya, narito pala ang Diyos, pero hindi ko alam. No? So first time kasi, na-encounter niya ang Panginoon eh. Pero, di pa niya nare-realize na ang Diyos, hindi lang doon sa lugar na yon. Di ba? Ang Diyos ay nasa buong universe. Di po ba? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi lang doon. Pero sa isip niya, sabi niya, narito ang Diyos. Dito sa lugar na ito. So, anong kanyang ginawa? Sa 13, the Lord was standing above it, saying, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of Isaac. I will give the land. No? And sa 15, sabi niya, ano na yan? 17 pala, no? 17 na pala. Ayan. Filled with awe, he said, how awe-inspiring this place is. Certainly, this is the house of God and the gateway to heaven. Dahil nga doon siya na naginip at doon niya nakita yung akyat baba ng mga anghel doon sa langit, sabi niya, narito ako sa gateway of heaven. Kala niya doon lang talaga, no? Sa lugar na yon. So sa 18, early the next morning, Jacob took the stone he had put under his head, yung kanyang ginamit na unan, na bato, ay kinuha niya, he set it up as a marker, no? Parang tanda, no? Yung ginawa niya. And poured olive oil on top of it. No? May baon siyang olive oil. Ayan. Mahal po ng olive oil ngayon. Ano? Kasi healthy po yan, yung olive oil na yan. Ayan. Sabi niya sa 19, he named that place Bethel. Anong ibig sabihin ng Bethel? House of God. Di po ba meron tayong church na Bethel Temple? Meron kayo naririnig, no? Bethel Temple. Ang ibig pala sabihin yan, House of God. So previously, the name of the city was Luz. Si kapatid na Luz, nandiyan siguro, no? So previously, yung pangalan ng lugar na yan, Luz daw. Pero sabi ni Jacob, pinangalanan niya ito na Bethel because it is the house of God. Yan. So number 4 point po natin, Jacob made a vow. So dahil doon, nangako siya ngayon sa Diyos. Gumawa siya ng sumpa sa Diyos. Ano yung sumpa na yon? Sa verse 20, then Jacob made a vow, if God will be with me and will watch over me on my trip and give me food to eat and clothes to wear. Parang inuulit lang niya yung pangako ng Diyos sa kanya, di ba? Pinangako na nga sa kanya ng Diyos eh. Pero inuulit niya. Sabi niya, kung ako ay babantayan ng Diyos, bibigyan niya sa akin lahat ng aking pangangailangan, ako'y babantayan niya sa aking paglalakbay, bibigyan niya ako ng pagkain at damit na gagamitin. Ano sabi niya sa 21? And if I return safely to my father's home, at ako'y makabalik ng maayos sa tahanan ng aking ama, sabi niya, then the Lord will be my God. Parang may kondisyon pa, no? Bibigay pa siya ng kondisyon sa Diyos. Samantalang nauna na yung Diyos,
Pinangako na sa kanya, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan, aalagaan kita, sabi niya, babantayan kita. Tapos inuulit pa niya. Sabi niya, pag natupad yan, ikaw ang aking magiging Diyos. Pero actually, natupad naman talaga eh. So sa 28:22, this stone, sabi niya, that I have set up as a marker will be the house of God. And I will surely give you a tenth of everything you give me. Anong pinangako niyang kasama? 10%. Sabi niya gano'n, lahat ng ibibigay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ang 10%. Sino bang nauna na nagpauso nitong 10% na ito? Yung kanyang lolo, si Amang Abraham. Kanino ibinigay yung 10%? Kay Melchizedek. Nung siya po ay nagtagumpay sa pakikipaglaban doon sa mga bumihag, doon sa kanyang pamangkin na si Lot, nailigtas niya si Lot, nagapi niya yung 5 mga hari, sumalubong sa kanya si Melchizedek. Itong Melchizedek na ito ay pari ng Salem, no? Nasabi nila itong si Melchizedek walang pinanggalingan, walang history, no? So, yung pagiging pari ng ating Panginoong Hesus ay kinukumpara dito kay Melchizedek. Ang tawag sa kanya, a priest forever. No? Walang katapusan yung kanyang pagiging pari. Kaya ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging pari, yung kanyang pagiging hari, yung kanyang pagiging Diyos, walang katapusan. Ano? So, doon siya nangako na magbibigay siya ng 10% sa lahat ng ibibigay sa kanya ng Diyos. So, number 5 point po natin, Jacob arrives in Haran and meets Rachel and Laban. Ayan. So, tingnan natin, anong nangyari nung siya makarating sa Haran. Sa 29:5, chapter 29 na po tayo, verse 5. So, siya po'y nagtanong-tanong doon sa mga tao doon kasi wala siyang kilala, no? Hindi niya naman kilala talaga itong si Laban. Yung si Nahor, hindi niya kilala. Si Rachel, hindi niya kilala. Wala pa naman nung araw mga picture na pinapakita, no? Ito yung kamag-anak mo. Ito hahanapin mo doon. Wala. So, pagdating niya doon, nagtanong-tanong siya doon sa mga tao na nandoon. So, he asked them, "Do you know Laban, Nahor's grandson?" They answered, "We do." So yung napagtanungan niya ng mga tao doon, kilala niya si Laban. Siyempre, si Laban po ay medyo sikat doon kasi mayaman. Mayaman din to. No, si Laban. So sa verse 6, nagtanong-tanong siya, kumusta na siya? How is he doing? Sabi ni Jacob. Jacob asked them. At ang sagot ng mga tao, he's fine. Mabuti naman. They answered. At tamang-tama, padating yung anak ni Laban. Sino yung anak ni Laban? Si Rachel. At itong si Rachel, ang bunsong anak ni Laban. Ayan. Sabi nila, here comes his daughter Rachel with the sheep. May daladalang mga tupa. Si Rachel, bakit? Siya po kasi ang nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama na si Laban. Ang tawag doon, pastol. Pastola. Pastol na babae, no? Si Rachel. So, sabi sa verse 7, it's still the middle of the day, he said, it isn't time yet to gather the livestock. Water the sheep, then let them graze. Sabi ng mga tao sa kanya, they replied, we can't until all the flocks are gathered. When the stone is rolled off the opening of the well, we can water the sheep. So yung pong balon, may nakatakip na bato. Yung batong nakatakip, malaki.
hindi basta-basta po natatanggal yon. Lalo na si Rachel, babae po yon. So, hindi niya kayang tanggalin yung takip. So, sa verse 9, while he was still talking to them, Rachel arrived with her father's sheep because she was a shepherd, pastol. So, sa verse 10, Jacob saw Rachel, daughter of his uncle Laban. So, uncle niya si Laban, pamangkin siya ni Laban. So, ano niya si Rachel? Pinsang buo. No. Yan, pinsang buo niya. With his uncle Laban's sheep, he came forward and rolled the stone of the opening of the well and watered his uncle Laban's sheep. So, tinanggal niya yung takip nung balon at kumuha siya ng tubig, pinainom niya yung mga alagang tupa ni Rachel. At anong sumunod na nangyari sa verse 11? Then Jacob kissed Rachel and sobbed loudly. No? Hinalikan niya si Rachel at siya po ay umiyak ng malakas. Siguro ang gulat ni Rachel, ano? Sino ba to? Basta lang nangahalik. Tapos umiiyak pa. Ayan. So sa verse 12, when Jacob told Rachel that he was her father's nephew and that he was Rebekah's son, she ran and told her father. So nung malaman ngayon ni Rachel na kamag-anak niya pala ito, si Jacob, kaya siya inalikan at umiiyak. So tumakbo siya sa kanyang tatay at kunento yung pangyayari. So sa verse 13, as soon as Laban heard the news about his sister's son's Jacob, he ran to meet him. He hugged and kissed him and brought him into his home. Then Jacob told Laban all that had happened. So nagka-meet na nga sila at sila po ay nagkakilala. So nagkwentuhan na sila, no? Kwento na ni Jacob yung kanyang layunin kung bakit siya nagpunta doon. At sa verse 14, Laban said to him, "You are my own flesh and blood." So talaga naman, no? Sila po yung magkamag-anak, pamangkin niya. So Jacob stayed with him for a whole month. So isang buong buwan, ano? Na siya po ay nag-stay doon sa bahay ni Laban. Number 6 point po natin, Jacob obtains wives. O, hindi mo nababanggit kung ilang taon na siya, no? Pero siyempre, gusto rin niyang mag-asawa. So sa 15, then Laban said to him, "Just because you're my relative doesn't mean that you should work for nothing. Tell me what your wages should be." So magtatrabaho si Jacob kay Laban. So sabi ni Laban, hindi naman dahil kamag-anak kita, magtatrabaho ka na lang sa akin ng libre. So sabi niya, anong gusto mong sweldo? Yan, so magandang usapan. Ano? Tinatanong siya, anong gusto mong sweldo? So anong sagot ni Jacob? Laban had 2 daughters. So 2 anak na babae ni Laban. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. So yung unang-una po palang nakita ni Jacob na anak ni Laban ay si Rachel, yung bunso. Ano? At sa 17, sabi dito, Leah had attractive eyes. So si Leah, mapungay ang mata. No? But Rachel had a beautiful figure and beautiful features. So mas maganda si Rachel kay Leah. Si Leah, ang sinasabing maganda lang, yung mata. Ikaw ba naman, yun lang. Siyempre, doon ka na sa mas maganda. No? So, ano pa nangyari? Sa 18, so Jacob loved Rachel. So, mas gusto niya si Rachel. So, he offered, sabi niya kay Laban, I'll work 7 years. In return for your younger daughter, Rachel.
So nung binargay niya, sabi niya, magtratrabaho ako sa iyo ng 7 taon. At pagkatapos ng 7 taon, ang gusto ko, ibigay mo sa aking asawa, si Rachel. Ayan. Grabe, no? 7 years. Ngayon ba, meron pa bang nagtsatsaga ng ganong katagal? Ano? Pagtatrabahuan mo ng 7 years, bago mo mapangasawa. Ngayon yata, 7 minutes lang, hindi pa tumagal. No? Ano? Dihada lang sa text. Ayan. So nag-offer siya 7 years na pagtatrabaho, no? Of course, wala siyang sweldo. Pagkain lang at tirahan. Ayan. So Laban responded, "It's better that I give her to you than to any other man. So stay with me." So sabi ni Laban, mabuti na lang sa iyo ko na lang ibigay yung aking anak para mapangasawa kaysa naman mapunta pa sa iba. So yun ang kanilang usapan. So number 7 point, Laban tricked Jacob. Yeah, may kalokohan din pala sa isip to si Laban, ano? At niloko niya si Jacob. Anong klaseng panloloko? Sa verse 20, sabi niya, Jacob worked 7 years in return for Rachel. But the years seemed like only a few days to him because he loved her. Imagine ninyo, no? Dahil sa mahal na mahal niya si Rachel, yung lumipas na 7 taon, para sa kanya, 7 araw lang. Grabe, no? Hindi niya namalayan yung paglipas ng 7 taon. Para sa kanya, ilang araw lang yon. So, nung matapos yung 7 years, anong sabi niya? At the end of 7 years, Jacob said to Laban, "The time is up. Give me my wife. I want to sleep with her." So, sabi niya, bigay mo na sa akin yung asawa ko. Kasi, tapos na yung usapan natin, 7 years. So sa 22, so Laban invited all the people of that place and gave a wedding feast. Mayaman, ano? Inimbita niya lahat ng tao doon sa lugar. At naghanda siya ng handaan. At sa 23 in the evening, he took his daughter Leah and brought her to Jacob. Jacob slept with her. When morning came, he realized it was Leah. No? Wala pa namang kuryente ng araw kaya madilim. So nung dinala sa kanya, si Leah, wala siya kamalay-malay. Kala niya si Rachel yun. No? So, siyempre, 7 years ka ba naman magtrabaho? Sabik na sabik. Wala na, hindi na tinignan kung sino ba yun. Basta, okay na yan. No? Pero nung umaga, nakita niya, iba pala. Si Leah pala dinala sa kanya. So anong nangyari? Sa 24, Laban has given his slave Silpha to his daughter Leah as her slave. So may kasama pa. Itong si Leah, yung kanyang slave girl, no? Si Silpha. So sa 25, "What have you done to me?" So kine-question na ni Jacob si Laban. "Ano itong ginawa mo sa akin? Ba't naman ganun?" No? Jacob asked Laban, "Didn't I work for you in return for Rachel? Why did you cheat me?" So dinaya siya ni Laban. "Ba't mo naman ako niloko? 7 years. Ayan. So anong nangyari sa 26? Laban answered, "It's not our custom to give the younger daughter in marriage before the older one." So ang palusot niya, yung kanilang custom, tradition. Sabi niya, hindi kasi pwedeng mag-asawa mauna yung mas bata kaysa sa nakakatanda. So may point naman, ano? Kaya lang niloko niya talaga si Jacob Hindi niya sinasabi Ayan. So anong sumunod na usapan? Point number 8. Jacob worked another 7 years for Rachel. Grabe, di ba? In total, 14 years.
na pinagtrabahuhan niya si Rachel. Sinong tatagal ng ganong katagal? Mahal na mahal niya talaga, di ba? Imaginein mo yon. So sa 27, sabi ni Laban sa kanya, finish the week of wedding festivities with this daughter. Then, we will give you the other one too, but you'll have to work for me another 7 years. Grabe, no? Another 7 years. So ilang araw yung festivities ng kasalan? 1 linggo. Grabing kasalan yun, no? 1 linggo. Ang handaan. Nung araw, naka-attend ako sa Batangas ng handaan. 3 araw lang. Ito, 7 araw. Grabe, no? May sayawan pa yun, eh. Gabi-gabi. Ayan. Kaya sabi ko nung araw, hindi ako mag-asawa ng tiga Batangas. Hindi ko kaya. Tsaka buong barangay din ang iniimbita. Grabe. Pero pag sabitan naman, may nagsasabit lang titulo ng lupa. Grabe. So sa 28, ano po sabi dyan? That's what Jacob did. He finished the week with Leah, then Laban gave his daughter Rachel to him as his wife. So, nung araw po kasi pwedeng 2 asawa, pwedeng marami. Nung araw po yun, no? Pero ngayon, bawal na po yan. Ayan. Sa 29, Laban had given his slave Bilha to his daughter Rachel as her slave. So may kasama ring slave si Rachel na binigay sa kanya nung kanyang tatay na si Laban. And sa 30, Jacob slept with Rachel too. He loved Rachel more than Leah, so he worked for Laban another 7 years. So, mas nangyari, mas mahal niya si Rachel kaysa kay Leah. No? Discrimination na naman, ano? So, sa number 9 point po natin, Leah and Rachel now competes for Jacob's love. O, dahil nga sa may discrimination, nagkaroon na ng competition yung magkapatid. Pero sino ang kinampihan ng Panginoon? Nung una, no? Nung una lang. Yan. Sa verse 31, when the Lord saw Leah was unloved, no? Dahil mas mahal nga ni Jacob, si Rachel, binigyan niya ng pabor itong si Leah. So he made it possible for her to have children. But Rachel had none. So nauna pong nabuntis itong si Leah, pero itong si Rachel hindi nabubuntis. Binigyan ng pabor ng Diyos si Leah. So sa 32, Leah became pregnant and gave birth to a son. Ito yung panganay nila, no? She named him Reuben. Ang ibig sabihin, here's my son. Because she said, certainly the Lord has seen my misery. Now my husband will love me. So ramdam ni Leah na hindi siya mahal ni Jacob, no? Kaya binigyan siya ng pabor ng Diyos. Sabi niya ngayon siguro dahil ako'y nanganak na ng aming anak, mamahalin na ako ng aking asawa. Yan. So sa 33, she became pregnant again. Pangalawa na, no? And gave birth to another son. She said, certainly, the Lord has heard that I am unloved, and He also has given me this son. So she named him Simeon. Nang ibig sabihin, hearing. Ano ibig sabihin? Narinig ng Diyos yung kanyang hinaing. Kaya siya binigyan uli ng anak. Pangalawa. And then sa 34, she became pregnant again. Pangatlo na, no? And gave birth to another son. 3 lalaki. She said, now at last my husband will become attached to me because I've given him 3 sons. So she named him Levi or Levi. Ang ibig sabihin pala ng Levi, attached, no?
So magiging malapit na sa akin, madikit sa akin yung aking asawa. Sabi niya. Kasi 3 anak na lalaki na ang binibigay sa kanya. Pero hindi pa doon natapos. Ano? Sa verse 35, she became pregnant again. Paapat na, no? And gave birth to another son. She said, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. Nang ibig sabihin, praise. So pwede pa lang ang praise the Lord, Judah Lord. Praise the Lord. Yung pala ibig sabihin noon. Ano? Then, she stopped having children. So sunod-sunod, nagkaroon siya ng 4 na anak na lalaki. So mga kapatid, chapter 28, 29, medyo hanggang doon lang muna tayo. Ano? Medyo bitin na naman ang ating kwento. So next time, ating pong pag-usapan naman yung chapter 30 sa mga sumusunod na chapters. So para po sa ating summary mga kapatid, Genesis chapter 28 and 29. The wives of Esau and Jacob. So ang ating pong scripture, part of Genesis 26, 27, 28, and 29. The wives of Esau. So when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beeri, the Hittite. He also married Basimat, daughter of Elon, the Hittite. Number 2, Isaac sends Jacob away and confirmed the blessing he had given him before. Number 3, Jacob encountered God for the first time. Number 4, Jacob made a vow. Number 5, Jacob arrives in Haran and meets Rachel and Laban. Number 6, Jacob obtains wives. 2 ang kanya naging asawa. 7, Laban tricked Jacob. Number 8, Jacob worked another 7 years for Rachel. And number 9, Leah and Rachel now competes for Jacob's love. Para po sa ating conclusion, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po ay muli mananalangin at aawit po sa ating Panginoon. Ano po? Sa buhay po ng mga anak ng Diyos, tayo po yon mga kapatid. Ano? Mga mananampalataya. No matter what they do, ano man ang ating gawin, ano man pong ating nararanasan, ano man pong mga problema ang dumarating sa ating buhay, nagtatagumpay man tayo ngayon o hindi, tandaan po natin mga kapatid, God's will be done in our lives. No? Mangyayari po ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano lang ang dapat natin gawin? As Christians, we should follow, we should obey God's command to avoid unnecessary suffering and lots of problem. Tandaan natin mga kapatid, dapat nating sundin ang lahat ng iniutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. So to God be the glory, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa iyong mga kapahayagan, sa iyong mga salita namin pong napag-aralan ngayong umaga. Dalangin namin na Diyos, continuously, bigyan mo kami ng katalinuhan, bigyan mo kami ng kalakasan, pisikal na kalakasan, spiritual na kalakasan, O Diyos. Habang kami ay narito sa lupa, sumasampalataya kami, naniniwala kami, O Diyos, na kami ay bibigyan mo ng sapat na katalinuhan, sapat na kalakasan, upang tuloy-tuloy na kami makasunod sa iyo sa lahat ng iyong mga iniuutos, sa lahat ng iyong mga ninanais para sa buhay ng bawat isa sa amin, upang pagdating ng wakas
lahat kami ay makikita mo at magkakatagpo-tagpo sa iyong kaharian sa langit. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I'll wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you'll never let me go. Through it all, you'll never let me go. Through it all. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Minsan pa tayo po muna ay makaupo. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa oras pong ito. Salamat po sa Panginoon, sa mga salita po niya na narinig natin po. At once again, God reminded us para hindi po natin maranasan yung mga bagay na hindi maganda para sa ating buhay. Yung favor ni Lord at pagpapala ni Lord para po natin maranasan. We must follow, obey God's command. Amen po. In behalf of Kabuyaw Bible Christian Church, nais po natin pasalamatan ang ating mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa ating Panginoon sa kanilang mga handog at ikapu through BPI Bank Transfer, PayMaya, and GCash. In Proverbs 3 verse 9 to 10 says, si Yahweh ay andugan mo, bahagi ng ang iyong kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay bigay.
upang ang iyong kamalig ay aapaw at ang iyong sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Hindi po tayo nagbibigay sa Panginoon para po tayo ay kanyang bibigyan. Tayo po ay nagbibigay dahil tayo po ang binibigyan ng ating Panginoon. Giving is an act of faith. Kaya, bigay po natin yung pinaka-the best para sa ating Panginoon. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. When it's all I have to offer. And it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You make this heart, you make these hands. Take me and use me as I am. But it's all I have to offer. And it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Atin pong ipanalangin ang ating mga ikapo at handog. Father in heaven, we give you praise, we give you glory, we give you honor, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful day, O God. Thank you for all the blessing, O God. Kaya po, Panginoon, karapat-dapat lamang po naming ibalik sa iyo ang nararapat po para sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po, O Lord God, ang mga halagang ito, O Diyos, upang maging magamit po sa ikalalawak po ng iyong mga gawain at marami pa pong kaluluwang maaabot, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga pagpapala mo po na patuloy mo pong ipinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Patuloy po namin dinadalangin na pagpalahin mo po ang mga trabaho, mga hanap buhay, negosyo, anumang source of income, meron po ang iyong mga anak, O Lord God. I-bless mo po ito, Panginoon. At upang maging daluyan din po kami ng pagpapala sa iba, O Lord God. Thank you, Lord. And we declare, Lord, blessing upon blessing sa mga anak mong patuloy na nagtatapat po sa iyo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Alright po, para sa ating mga announcement ngayong umagang ito, at ating pong i-welcome ang ating ang bawat isa. Ayan. So, sa oras po ito, tinatawagan ko po ang si Baby at Achilles Jacob Mendoza. Ayan, together with his mother, Sister Justine, para may pag-pray. Paki-assist na lang, nandyan sa taas. Ayan po.
Okay po, tawagin ko po ang ating Pastor Mar para may pag-pray. At inanyayahan ko po ang bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. At makiisa po tayo sa panalangin. Amen. So, shall we all extend po ng ating kamay? Father in heaven, it is a great joy for us, all of us here, knowing, Lord, na kung saan, at the moment that this baby is in the womb of her mother, at yun nga Panginoon ay tuning po ang patuloy na pagkapitulot po ng lahat at mailuwal na maluwalating. And now, truly, he has seen the beauty of your creation, and knowingly, Lord, that he will grow. Truly, Father God, na ang iyong pong paggabay, pag-iingat po sa kanya, and we continue praying, Lord, for the continuous growth and development ng batang ito. And especially, Father God, sa kanyang pong ama, that he might not really have seen physically ang kanyang pong anak because he's in the abroad, praying, Lord, na pag-iingat mo po, Panginoon, sa ama po, si baby Jacob. And Father God, also for sa kanyang ina, si Justine, ang kanyang pong pag-aarugay. Patuloy pagkalooban po siya ng kalakasan. At tuloy po namin tinatas, Panginoon, masagana pagkapala mo, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatid na ito, especially po sa batang si Jacob. Na tuloy nga po, Panginoon, ikaw po ang patuloy po na maranasan niya sa kanyang pong buhay ang katapatan mo, Panginoon. Kung paano mo po, nilob niyo pong lahat na may layunin ka, mahal mo po siya, mahal mo po ang bawat isa, ang kanyang mga magulang. Ito nga po, pagmamahal mo yung umapaw po sa kanyang pong buhay. Pagpapala, we speak blessing in the life of this baby and to his parent, Father God, and all of this. Ito po namin tinatas po sa iyo kami. Salamat po as you welcome him na kami po ay nakikisa sama-sama po nakikisa sa patuloy po na may dalangin na pagpapala sa batang ito. We pray, Lord, of this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Welcome, baby. Alright, sige po, tayo pong ay makakaupo po muna para sa ating mga karagdagan mga announcement. At unang-una po, no, this October po ay sineselebrate po natin ang napaka-amazing gift ng Panginoon sa ating mga pastors. So this Sunday na po yun, ang ating Pastors Appreciation Sunday. So ito po ay joint fellowship together with CBCC Banay-Banay. At anong oras nga po tayo ngayon magkasama-sama? 9, ayan, okay po. So 9 o'clock po tayo dadating next Sunday, hindi po 10 a.m. but 9 a.m. And of course, patuloy po namin inaanayahan kayo po na to join din po sa ating Adult Sunday School na mag-start po yan ng 8 a.m. next Sunday lamang po. No? 8 a.m. po for Adult Sunday School. And then 9 a.m. po ang start ng ating service, worship celebration, together with CBCC Banay-Banay. At itong linggong ito ay isang espesyal na araw din para sa ating mga pastors. Kaya naman po, no, as our token of appreciation, no, po, we encourage everyone po na magdala po tayo ng any tokens po, no, to appreciate our pastors. Na katulad po ng ating ginagawa taon-taon, no, tinatawag, meron tayong binibigay na kilo-kilo, no, pero kung more than that po, and then well appreciated po iyan just to appreciate our pastors po. So tayo po ay after that we have the fellowship din po. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po siya isang usual service but meron din tayong fellowship after po ng service po mismo. So, asahan po namin na ang bawat isa po sa atin ay makasama, makabahagi po para sa gawaing ito. At para sa mga karagdagan po, kung meron kayong mga tanong pa, we have our welcome team nandyan po at ating mga ministry heads naman na siyang magpa-follow up na po sa bawat isa. At kung meron po tayong mga ibang mga katanungan with regards po doon sa ating Pastors Appreciation next Sunday po. So, amen po ba? Nandito tayo at 9 a.m. next Sunday. Parang ang hihina. 9 a.m. po next Sunday. Amen. Yung mga nandyan po sa taas. Ayan. Alright po. Maraming salamat po. So, tuloy-tuloy po pa rin po ang ating mga gawain. Every Sunday po, ayan, ang ating, except for next Sunday. Kaya naman on Monday, ang ating daily devotion and prayer sa ating Facebook page ng Kabuyo Bible Christian Church. At 10 a.m. po ito. At every Tuesday naman ang online theological study, 7 p.m. po. And then every Wednesday po ang ating midweek and prayer meeting para po sa mga
iba pa nating mga prayer requests, mga nais pong idulog sa panalangin, ano po natin, ipabot po natin sa mga ating mga ushers, sa welcome team. And the same time po, every Thursday naman, mga fellowships and Bible studies po ang women's pag second Thursday at 7 p.m. at on-site or face-to-face every fourth Sunday po. Ang men's, young adult at youth naman po ay online every Friday at 7 p.m. And then following day po, ang Dawn Watch and Intercessory Prayer at every Saturday at 4:30 a.m. po dito po sa church. And then 9 a.m. naman po ang ating mga kids outreaches sa Mahogany 1, Manggahan, South Point po at 2 p.m. And then pagdating naman po ng Sunday, ang ating silangan naman na outreach po. So, tuloy-tuloy po ang ating mga iba't iba pang mga paalaala no po sa ating paglilingkod. Kung kaya tayo po ay patuloy na ini-encourage na po ay ibigay natin yung ating mga talento, ipagkaloob natin yung mga talento. Ano man po yung mga kakayanan po natin, tayo po ay tinawag upang patuloy na maglingkod sa Panginoon. So, wag po kayong mahiya, i-approach ang ating mga ushers. Kung meron po kayong nais na gusto niyo pong ibigay or i-commit na mga talent po ninyo or kakayanan po, ano man po yan, at para po yan para sa ikalulugod at kaluwalhati po ng ating Panginoon. Ang ating pong Rewire Project naman po ay tuloy-tuloy pa rin. Ito po ay unti-unti nang sinisimulan. So patuloy po nating suportahan sa panalangin at patuloy na pagtatapat po natin para po sa ating mga pledges and ating mga donations po para po sa ating Rewire Project. So maraming salamat po sa patuloy niyo po pakikibahagi sa bawat gawain ng ating iglesia at patuloy na paglilingkod natin para sa ating Panginoon. Kaya po sa Sunday, wag po kalimutan, magkita-kita po tayo at 9 a.m. So see you po next Sunday. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer and benediction. Paunahan po tayo ng ating Pastor Mar. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be unto us all now and forever. Amen. 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 Hallelujah! Patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay at muli po kantahan natin siya. Hallelujah! Through you, I can do
you.